bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. At sa ating pong mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata 30. Babala kay Sedekaya. Bago pa salakayin ng mga taga-Babilon ang Jerusalem, habang tinipon ni Haring Nebukadnezar ang kanyang hukbo at mga kaalyado upang lusubin ang lungsod, dumating sa akin ang tagubilin mula kay Yahweh. Pumunta ka kay Haring Zedekiah ng sambahayan ni David at sabihin mo ito: ibibigay ko ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Babilon at susunugin niya ito. Ikaw ay tiyak na mahuhuli at hindi makatatakas. Makikita mo siya ng harapan at kakausapin ka niya ng personal. Pagkatapos, mananatili ka sa Babilon. Pero ito ang pangako ni Yahweh sa iyo, Haring Sedekaya, ng sambahayan ni David. Hindi ka mamamatay sa pamamagitan ng espada. Mamamatay ka ng mapayapa. Gaya ng pagsindi ng apoy ng pagdadalamhati bilang parangal sa mga naunang hari, magluluksa rin sila para sa iyo at magsasabi, ay, mahal naming hari, ako mismo ang nangangako nito, sabi ni Yahweh. Habang kinukubkob ng mga taga-Babilon ang lungsod, pinahayag ni Propeta Jeremiah ang mensaheng ito kay Haring Sedekaya sa Jerusalem. Noong panahong iyon, ang mga natitirang pinatibay na lungsod sa Judea na lumalabas pa ay ang Lachish at Azekah. Pagpapalaya sa mga alipin. Iniutos ni Haring Sedekaya sa buong si Jerusalem na palayain ang mga alipin. Lahat ay inatasang palayain ang kanilang mga Hebreyong alipin, kapwa lalaki at babae, at huwag nang alipinin ang kapwa Hebreyo. Sumunod naman ang mga tao at ang mga opisyal. Pinakawalan nila ang kanilang mga lalaki at babaeng alipin. Ngunit pagkatapos, binawi nila ang kanilang desisyon at ibinalik sa pagkaalipin ang mga pinalaya nila. Kaya't dumating kay Jeremiah ang mensahe ni Yahweh. Ginawa ko ang tipan sa inyong mga ninuno nang inilabas ko sila mula sa Egypt, mula sa lupain ng pagkaalipin. Aking sinabi, sa tuwing ikapitong taon, bawat isa sa inyo ay dapat palayain ang kapwa Hebreyong nagbenta ng sarili sa inyo. Pagkatapos ng 6 na taon ng paglilingkod, palalayain niyo sila sa ikapito. Ngunit hindi nakinig ang inyong mga ninuno, ni nagbigay pansin sa akin. Kamakailan nagsisi kayo at ginawa ang tama. Naghayag kayo ng kalayaan para sa inyong kapwa at gumawa pa ng tipan sa aking templo. Ngunit ngayon ay bumalik kayo sa kasamaan at nilapastangan ang aking pangalan. Bawat isa sa inyo ay binawi ang kalayaan ng inyong kapwa
at pinilit silang maging alipin muli. Dahil hindi kayo sumunod sa akin na palayain ang inyong kapwa, ako ngayon ang magpapahayag ng kalayaan para sa inyo. Kalayaan para mamatay sa tabak, salot at tagutom. Gagawin ko kayong kasuklam-suklam sa lahat ng kaharian sa lupa. Ang mga lumabag sa aking tipan at hindi tumupad sa kasunduan, itutulad ko sila sa guyang pinaghati at nilakaran sa gitna ng hati nito. Ang mga pinuno ng Judea at Jerusalem, ang mga opisyal, mga saserdote, at buong Israelita na lumakad sa gitna ng pinaghating guya ay ibibigay ko sa kamay ng kanilang mga kaaway na gusto silang patayin. Ang kanilang mga bangkay ay magiging pagkain ng mga ibon at mababangis na hayop. At si Haring Sedekaya ng sambahayan ni David at ang kanyang mga opisyal ay ibibigay ko rin sa kamay ng kanilang mga kaaway sa hukbo ng hari ng Babilon na pansamantalang umalis. Ako mismo ang mag-uutos na ibalik sila dito sa lungsod. Lalaban sila sa inyo, sasakupin at susunugin ang lungsod. At ang mga bayan ng Judea ay aking itutumba sa ganap na pagkawasak upang walang manirahan doon. Sabi ni Yahweh. Yada. 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 So ito yung bago dumating ang mga Babylon o yung pangatlong siege of Jerusalem. Jerusalem. So nagbabala uli kay Sedekaya. So direct na ito kay Sedekaya, no? Okay. Bago pa salakay ng mga taga-Babylon ng Jerusalem, habang tinipon ni Haring Nebuchadnezzar ang kanyang hukbo at mga kaalyado upang lusubin ang lungsod, dumating sa akin ang tagubilin mula kay Hawa. So nagpre-prepare pa lang ang Babylon, nag-warning na ang alahayam kay Jeremiah. Pumunta ka kay Haring Hezekiah ng sambayan David at sabihin mo ito, ibibigay ko ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Babylon at susunugin niya ito. Ikaw ay tiyak na mahuhuli at hindi makatatakas. Makikita mo siya ng harapan at kakausapin ka niya ng personal. So ang napakataas ng ni Nebuchadnezzar, kaya hindi siya humarap ng basta-basta kung kani-kanino, no? Pero itong si Sedekaya, makakausap niya ng harapan. Pagkatapos mananatili ka sa Babylon. Pero ito ang pangako ni Yahweh sa iyo, Haring Sedekaya sa bayan ni David. Hindi ka mamamatay sa pamamagitan ng espada. Mamamatay ka ng mapayapa. Yung nga lang, bulag siya, no? Gaya ng pagsindi ng apoy ng pagdadalamhati bilang parangal sa mga naunang hari, magluluksa rin sila para sa iyo at magsasabi, ay, mahal naming hari, ako mismo ang nangangako nito, sabi ni Yahweh. Okay. So yung sila nung pag namamatay yung hari, sisindil sila ng bonfire. Ewan ko, nasulat ba yung bonfire? Gaya ng pagsindi ng apoy ng pagdadalamhati bilang parangal sa mga naunang hari. Dito pa lang natin nabasa yan. Oo nga eh. Wala pa sa ibang book. Parang no? Sa Babylon, baka sa Babylon yun, o sa Jerusalem. Sa Babylon nga, kasi, sa Babylon yan. Kasi, hindi, di ba? Habang hindi. kinukupkop ng taga-Babylon. Hindi, pag may namatay na hari, mga mga tribe ni Judah, kasi ang tribe ni Judah, marami silang ginawang tradisyon nila na hindi naman sakop ng buong Israel.
May mga katulad ng Purim, hindi naman yun buong Israel eh. Juda lang ang ano ng ganung ah ano, kaugalian. So, hindi natin alam kung Pero ano yung talaga. ano, yung pagsusunog, hindi yan ugali ng Israelita. Oo. Babylon Baka, yan. baka baka nga sa Babylon nga. Mm-mm. Oh, ginaya nila, inadapt nila. Okay, habang kinukubkob ng mga taga-Babylon ang lungsod, ipinahayag ni Propetang Jeremiah ang mensaheng ito kay Haring Sedekiah. So, kinukubkob na, nandun na sa palibot nila ang mga Babylonians. Noong panahong iyon, ang mga natitirang pinatibay na lungsod sa Judea na lumalaban pa ay ang Lachish at Azekah. So, dalawa na lang ang parang fourth city nila, no? Parang sa atin dito Fort Bonifacio. So dalawang ano na lang, Fort Santiago pala. Fort Santiago. At parang dalawa na lang ang kanilang pinatibay na lungsod. Pagpapalaya sa mga alipin. Iniutos ni Haring Sedekiah sa buong Jerusalem na palayain ng mga alipin. Kasi ano to Jubilee year. Meron ditong annotation, pero wala dito sa Tagalog. Meron sa after verse 17. Pero mamaya, sige, ayusin natin. Iniutos ni Haring Sedekiah sa buong Jerusalem na palayain ang mga alipin. Lahat ay inatasang palayain ng kanilang mga Hebreyong alipin. So yung mga Hebreyong alipin, hindi lahat ng alipin. Yung Hebreyo lang. Kasi hindi naman in Hindi naman covenant saklaw kasi. ng batas ang hindi Hebreo, 'di ba? Oo, walang Hebreyong covenant doon. alipin. Kapwa lalaki at babae, at huwag nang alipinin ang kapwa Hebreo. Okay. Sumunod naman ang mga tao. Wait, sumobra ako. Verse na. Ano verse na yun? 10. Oo. Sumunod ang mga tao at ang mga opisyal. Pinakawalan nila ang kanilang mga lalaki at babaeng alipin. Ngunit pagkatapos, binawi nila ang kanilang desisyon at ibinalik sa pagkaalipin ang mga pinalaya nila. After ng Feast of Tabernacle, Feast of Tabernacle ba o Shofar? Pinalaya nila. Natatapos ang ano nila sa atonement. Atonement. Oo, Oo. sa Dowa. After ng Pero Dowa, yun ang siguro, kanilang pagpapalaya. kaya lang siguro nahirapan sila at wala silang mga katulong sa Oo, wala na silang trabaho. makakatulong kasi kumbaga lahat ng ano nila ay Hebreo, Oo. ang mga tauhan nila. O so paano na Oo. sila gagalaw pagka pinalaya nila lahat? O Kaya pinalaya dumating, nila, tapos binalik uli. kaya dumating kay Jeremiah, ang mensahe ni Yahweh, ginawa ko antipan sa inyong mga ninuno nang inilabas ko sila mula sa Egypt, mula sa lupain ng pagkaalipin. Kaya kailangan paano yun kasi inilabas na nga sa pagkaalipin tapos magiging forever na slave. Kailangan iano mo. Kumbaga Baka naman nabayaran na ano, naman. parang nag-renew lang sila ng kontrata. Kasi ah bayad na kasi yun. Kasi di ba ang ang pagbili sa iyo, depende kung gaano ka layo pa ang Jubilee year. So pag malayo pa, mahal ang bili sa iyo. Pero pag malapit na, ganun. Kumbaga na yun, close deal na yun eh. Pag Hmm. mag-renew, magbebenta uli yung alipin. Pero 49 years, may maaano ka pa, malakas pa ba yung alipin na yun? Hmm. Hindi na eh. Okay, sa 13, kaya sabi nga, wag na kayong babalik sa Egypt, di ba? Iba yung magiging slave. Verse 13, aking Kasi sa sinag, tuwing ikapitong taon. So, ibig sabihin, sabbatical year lang to, hindi to ano. hindi, Jubilee seas. Kaya nga, 'di ba? Ito Oo, yung so ano, yung 49 years na. Jubilee. Yung Kaya lang, Jubilee kasama mo kasi, kasi ang mga kamag-anak mo doon, mga anak mo, pamilya mo. So, oo. kailangan yun, lumaya din. Di ba? Pero every ano, sabbatical year, nagpapalaya din sila, 'di ba? Hindi. Hindi. Every 7 Jubilee lang. years. Jubilee lang, sis. Hindi, sa pagdating kasi ng Jubilee,
whether you like it or not, kailangan lumaya ka, kailangan umalis ka doon sa ano mo pagkakaalipin. Oo nga, Jubilee nga to eh. Oo, kaya lang kasi doon sa itong ano tuwing ikapitong taon, syempre papalayain na nila yung mga nagsilbi sa kanila ng matagal na hindi na aabot sa Jubilee. Kasi tinanggal, wala itong annotation, pero may annotation. Ang nakalagay sa annotation, giving freedom to the slaves is done every 7 sabbatical year. Oo, kaya Parang nga. 7 times 7. Hindi Hmm. 7 years, 7 sabbatical year. So 49 yan, that is a jubilee year. By analyzing this parallel event, it turns out that the Babylonians attacked and laid siege on Jerusalem on a jubilee year. Ibig sabihin, jubilee year nung matake ang mga Oo, Jubilee year nga Jeru- yun kasi talagang Babylonian. mapipilitan sila na Kaya palayain. nga, oo. So not necessarily Sabbath year, jubilee to. Okay, so ibig sabihin, 49 years na ang nakalipas, hindi na magre-renew yan, matatanda na, may na Oo, katawan siyempre yan. matatanda na yan, no, kung Mga hindi na anak-anak na lang magre-renew. siguro ang kinuha nila, yung pamilya. Okay. Oo. Verse 13, aking sinabi, sa tuwing ikapitong taon, bawat isa sa inyo ay dapat palayain. Bakit isang pitong? Ano, ang dami ko nakitang pag nag-review ako sa mag-isa sa gabi, ang dami ko nakitang mali. Every 7th sabbatical year, o mali, ang 13, tuwing ikapitong sabbatical na taon. Dapat may sabbatical na taon. Okay Ang naman dami ito. Sa tuwing ikapitong taon, tapos iano na lang natin sa Hindi, Vatican. sabbatical. Hindi. Magkaiba ang sabbatical year. Mag-iba yung Jubilee. Tuwing 7 sabbatical na taon, bawat isa sa inyo ay dapat palayain. Sabbatical ba Palayain. talaga? Oo, 7-7. 7, di ba 7th year, magpapahinga ang lupa. Pag naka 7, 49, yun ang Jubilee. 49th year. Kaya nga 2009, di ba? 1960. Susunod na 49 is 2009. Okay. Sa tuwing ikapitong sabbatical na taon, bawat isa sa inyo ay dapat palayain ng kapwa Hebreyong nagbenta ng sarili sa inyo. Pagkatapos ng 6 na taon ng paglilingkod, palalayain niyo sila sa ikapito. Sa ikapito. Ngunit hindi nakinig ang inyong mga ninuno, ni nagbigay pansin sa akin. Kamakailan, nagsisi kayo at ginawa ang tama. Naghayag kayo ng kalayaan para sa inyong kapwa at gumawa pa ng tipan sa aking templo. Oh. Ngunit ngayon ay bumalik kayo sa kasamaan at nilapastangan ng aking pangalan kasi hindi sila sumunod sa tipan, no? Bawat isa sa inyo ay binawi ang kalayaan ng inyong kapwa at pinilit silang maging alipin muli. Lahat walang binawi nila yung, at saka yun siguro, yung ibang slave, wala na rin pupuntahan, wala na rin kabuhayan, kaya nagbalikan din, di ba? Dahil hindi kayo sumunod sa akin na palayaan ng inyong kapwa, ako ngayon ang magpapahayag ng kalayaan para sa inyo. Kalayaan para mamatay sa tabak, salot at tagutom. Sarcasm, gagawin ko kayong kasuklam-suklam sa lahat ng kaharian sa lupa. Pati yung lupa, pinagsabat year din yan, no? 70 years. Okay, tapos nandito yung yung annotation after this. So, anuhin ko na lang mamaya para mabilis tayo. Ako na lang mag-translate mamaya. Okay, tapos verse 18. Ang mga lumabag sa aking tipan at hindi tumupad sa kasunduan, itutulad ko sila sa guyang pinaghati at nilakaran sa gitna ng hati nito. Pinaghati at nilakaran. Parang pinutol yung guya, di ba? Ang mga pinuno ng Judea at Jerusalem, ang mga opisyal, mga saserdote at buong Israelita na lumakad sa gitna ng pinaghating guya ay ibibigay ko sa kamay ng kanilang mga kaaway na gusto silang patayin. Parang
parang naging may simbolo kasi yung magkahating yun, hindi mo dapat dinidefile. Pero ito, parang i-defile niya yung luya. Parang ganun ang ginawa ng alahayam, ano? Kailangan Nalumagan. din natin sigurong i-insert dito yung annotation para sa ating mga Oo, tagapakinig, ma-pick up nila. okay. Sige, type sa Rita. Kasi, para meron ka bang So, kopya ng English, sis? ay ano nga ba ito? Hindi annotation. Paglilinaw. Paglilinaw. Sige, ano Ang na lang natin. pagpapalaya sa mga pagpapal Pagpapalaya sa mga slaves, ano nga ba? sa mga alipin Alipin ay ginagawa tuwing ay ikapitong ginagawa tuwing tuwing ikapitong ikapitong sabbatical na taon. sabbatical na Na taon. taon. Tapos hyphen o ano tawag doon? Dash. Oo. Yan ay ah ayun ay ang Jubilee na taon, Jubilee year. Yun ay Ay pwede naman kasi ano naman yun pwede mong yan ayun ay ang Jubilee year. Kahit year kasi ano naman paglilinaw, 'di ba? Ayun ay ang taon ng Jubilee pala. Yun ay ang taon ng Jubilee. Period. Ay ang taon ng Jubilee. Capital T yung taon. Tapos period. Ah, by analyzing this parallel event, sa pag sa pag by analyzing ah sa pagsusuri kung sa pagsusuri ng parallel event ng ng kahalintulad mga na kaganapan ng mga kaganapan, um, it turns out that the Babylonians an ay na ano to mapagtatanto na mga ang mga napagtanto na ang namin mga na Babylonian ang mga Babylonian Babylonian ay umatake ay umatake at kinubkob ang Jerusalem, kinubog please, ang Jerusalem ang sa Jerusalem taon ng Jubilee. sa taon Taon ng ng Jubilee. Jubilee. Oo. Tapos sa period bracket, tapos 11 ang font. Okay. Single L lang ang Jubilee, no? Hmm? Single lang ba? Oo, nandito yung Oh, modern to sige. Ma, kahit ngayon marami ng modern na ay ganun. Pero kasi yun nandito sa English. Okay, period then 11. Okay. So, verse, na tayo? Kailan di ko ma-trace back yan kasi wala namang year zero. Tapos may mga in-adjust ang Roma, tapos may mga binago uli sila. Alam ko nagdagdag daw ng mga years. May mga narinig pa ako, mga 700 years, may 1,000 years, ganyan. Kasi parang bakit naghintay pa ng matagal bago pumunta dito sa Ophir. At 500 years pwede na, bakit naging 1,500? Parang baka daw dinagdagan ng 1,000. May mga ganong, yung sinasabi ng Dark Ages. Kailan ba dito ang nakalagay? 1500s? Hindi, inano ko lang, naisip ko, kasi may mga Ah, lumalabas na okay. baka parang nagdagdag daw ang ng 1,000 years.
baka 500 years AD lang daw pumunta dito, ginawa na lang 1500. Sabi ko kasi ba't man maghihintay ng matagal para sundan ang mga ano, di ba? Pero anyway, ibang ibang topic 'yon. Okay, verse 19. Ang mga pinuno ng Judea at Jerusalem, ang mga opisyal, mga saserdote at buong Israelita na lumakad sa gitna ng pinaghating guya ay ibibigay ko sa kamay ng kanilang mga kaaway na gusto silang patayin. Ayun, yung mga ano, pinaghati kasi yung ano yung ah, Judea. May dinala sa Babylon. Yung iba naman gumawa ng faction. Nagpa ano na, nag ano nag nagrerebelde, 'di ba? 'Yun ang ibig sabihin ng dumaan sa gitna ng guya. Kasi ano 'yun parang 'di ba yung guya is parang offering para mga Israel, mga ano, tribe of Judah, na hinati pa dahil pagpa-faction-faction. Kaya yung mga gumawa ng pagpapangkat-pangkat o paghahati ng mga opisyal, mga ano, ay ano, na lumakad sa gitna na pinaghating guya ay ibibigay ko sa kamay ng kanilang mga kaaway na gusto silang patayin. So, ibig sabihin, ano, malilipol, ipaparusahan yung gumawa ng paghahati. Kasi dapat buo na pupunta ng Babylon. Ang matitiwara lang doon yung mga kailangang magtil ng lupain. Pero naggumawa pa ng mga faction-faction. Okay, verse 20. Ang kanilang mga bangkay ay magiging pagkain ng mga ibon at mababangis na hayop. So walang maglilibing. Mamamatay lang sila siguro sa tabak, no? At si Haring Sedekaya ng sambayan ni David at ang kanyang mga opisyal ay ibibigay ko rin sa kamay ng kanilang mga kaaway sa hukbo ng hari ng Babylon na pansamantalang umalis. Parang iba yung sinabi kay Sedekaya, ano? Yung sa umpisa. Ako mismo ang mag-uutos na ibalik sila dito sa lungsod. Lalaban sila sa inyo, sasakupin at susunugin ang lungsod. Ang mga bayan ng Judea ay aking itutumba sa ganap na pagkawasak upang walang manirahan doon, sabi ni Yahweh. So, ako mismo ang mag-uutos na ibalik sila dito sa lungsod. So, pagdating na to ng, ni Cyrus. So, babagsak muna ang Babylon bago maganap ito, no? Para sa akin, ano to, bahagi ng paglilinis ng alayam doon sa Oo. lupain na defiled ng mga ng mga Israelita na nanirahan doon na sumamba sa mga sa mga idolo. Kaya kailangan niyang linisin ang na yon para hindi na kumbaga susunugin ang lungsod para wala nang manirahan doon. So, For 70 years, no? for 70 years. Magkakaroon ng Sabbath year. Utang Oo, nilang Sabbath year. binigyan niya ng Babayaran. sabat itong lugar na to na wala nang maninirahan. Oo. Kasi parang part ng purification niya na gagawin ng alahayam doon sa lugar na yun. Pero ibabalik naman sila doon after nung na yun. After 70 years, 'di ba? Binalik naman Oo. sila nung panahon na ni King Babagsak muna Cyrus. ang Babylon. Babagsak muna Oo. ang Babylon. So babagsak muna ang Babylon bago sila makabalik sa Pabalikin. Jerusalem. Okay, may karagdagan pa? So, talagang Jubilee, parang nangyari sa Year of Africa, no? Yung nagkaroon ng, sabi nga ng alahaya, magiging free, malaya silang mamatay sa tabak. Kumbaga malaya kayong mamili. Dalawa lang ang choice, di ba? Yung sasama sa Babylon o magrebelde, di ba? Baga binigyan sila ng choice sa pamamagitan ni Jeremiah. So yun ang choice nila. Kaya ikalayaan silang malipol. Okay, back to you, Sis Maria. Salamat. Okay po. Kabanata 40. Bumili ng lupa si Jeremiah. Ito ang mensahe na dumating sa akin
mula kay Yahawa sa ikasampung taon ni Haring Sedekaya mula sa sambahayan ni David. Ito ang ika-18 taon ni Nebuchadnezzar. Ang hukbo ng hari ng Babylon ay nasa paligid ng Jerusalem at si Propeta Jeremiah ay nakakulong sa looban ng gwardya sa palasyo ng sambahayan ni David. Ipinakulong siya doon ni Haring Zedekiah ng sambahayan ni David at sinabi, "Bakit ka nagpapahayag ng mga ganitong propesiya? Sinasabi mo, ito ang sinasabi ni Yahawa. Ibibigay ko ang lungsod na ito sa mga kamay ng hari ng Babylon at kukubkubin niya ito. Hindi makakaligtas si Haring Zedekiah mula sa mga Babylon, kundi tiyak na ibibigay siya sa mga kamay ng hari ng Babylon at makikipag-usap siya sa kanya ng harapan at makikita siya ng kanyang mga mata. Dadalhin siya sa Babylon kung saan siya mananatili hanggang ako ay makipag-ayos sa kanya. Kung lalabanan mo ang mga taga-Babylon, hindi ka magtatagumpay." Dumating sa akin ang utos ni Yahawa na nagsasabi, "Si Hanamel, anak ni Shalom, na iyong tiyuhin, ay darating sa iyo at magsasabi, bilhin mo ang aking bukirin sa Anathoth, dahil bilang pinakamalapit na kamag-anak, ikaw ang may karapatang bilhin ito." Kaya tulad ng sinabi ni Yahawa, dumating sa akin ang aking pinsang, si Hanamel, sa looban ng gwardya at sinabi, "Bilhin at angkinin mo ang aking bukirin sa Anathoth, dahil ito ay iyong karapatan na angkinin." Alam ko na ito ay mensahe ni Yahawa, kaya't ako ay nagtimbang ng 17 shekel ng pilak at binili ko ang bukirin mula sa kanya. Ako at si Hanamel, kasama ang mga saksi, ay nilagdaan at pinagtibay ang kasunduan. Kinuha ko ang isang kopya ng kasunduan ng pagbili na naglalaman ng mga kondisyon. Isang kopya ng kasunduan ay ibinigay kay Baruch na anak ni Neria, anak ni Masea, sa harapan ng aking pinsan si Hanamel, ang mga saksi at ng lahat ng mga anak ni Juda na naroroon. Sa harap nila, ibinigay ko kay Baruch ang mga tagubiling ito. Ito ang sinasabi ni Yahawa, ang makapangyarihang alahayam ng mga Israelita. Dalhin mo ang mga dokumentong ito, parehong selyado at hindi selyadong kopya ng kasunduan ng pagbili, at ilagay ito sa isang palayok upang magtagal ang mga ito ng mahabang panahon. Muling bibili ng mga bahay, bukirin, at ubasan sa lupaing ito. Pagkatapos kong ibigay ang kasunduan ng pagbili kay Baruch na anak ni Neria, nagdasal ako kay Yahawa, "Yahawa, aking alahayam, ikaw na lumikha ng langit at ng lupa, walang bagay na imposible sa iyong dakilang kapangyarihan. Pinapakita mo ang pag-ibig sa libo-libo, ngunit pinapayagan mo ang mga kahihitnatnan ng mga kasalanan ng mga magulang na sumapit sa kanilang mga anak. Makapangyarihang alahayam, na ang pangalan ay Yahawa, dakila ang iyong layunin at malaki ang iyong mga gawa. Ang iyong mga mata ay nakatingin sa mga paraan ng lahat ng tao. Pinararangalan mo ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Nagdaos ka ng mga tanda at kababalaghan sa Egypt, at pinagpatuloy mo ito hanggang sa kasalukuyan sa mga Israelita at sa buong sangkatauhan, at nakamit mo ang kaluwalhatian na patuloy sa iyong taglay. Dinala mo ang iyong mga Israelita mula sa Egypt na may mga tanda at kababalaghan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong makapangyarihang kamay.
Ibinigay mo sa kanila ang lupaing ipinangako mo sa kanilang mga ninuno. Isang lupain na dumadaloy ang gatas at pulot. Pumasok sila at tinangkilik ito, ngunit hindi kanila sinunod ni tumupad sa iyong mga batas ng tipan. Hindi nila ginawa ang mga ipinag-uutos mo sa kanila. Kaya't dinala mo sa kanila ang lahat ng kasamaan na ito. Tignan mo kung paano itinayo ang mga rampang pangkubkob upang sakupin ang lungsod. Dahil sa espada, gutom, at salot, ang lungsod ay ibibigay sa mga kamay ng mga taga-Babilon na umaatake dito. Ang sinabi mo ay nangyari, tulad ng nakikita natin ngayon. At kahit na ang lungsod ay ibibigay sa mga kamay ng Babilon, iniutos mo pa rin sa akin na bilhin ang bukirin ng pilak at magkaroon ng saksi ang transaksyon. Pagkatapos muling dumating ang mensahe ni Yahweh sa akin. Ako si Yahweh, ang makapangyarihang alahayam. May bagay ba na imposible para sa akin? Malapit ko nang ibigay ang lungsod na ito kay Nebuchadnezzar, hari ng Babilon, at sa mga kamay ng mga taga-Babilon na sasakop dito. Ang Babilon ay darating upang salakayin ang lungsod. Susunugin ang mga bahay ng mga Israelita na nagpasiklab ng aking galit sa pamamagitan ng pagsusunog ng insenso kay Baal sa inyong mga bubong at pagbuhos ng mga alay na inumin sa mga imahen at mga idolo. Ang parehong sambahayan ni Efraim at ang mga Israelita sa Judea ay gumawa ng kasamaan sa aking mga mata mula pa sa kanilang kabataan. Tunay nga, ang mga Israelita ay wala nang ginawa kundi pasiklabin ang aking galit sa pamamagitan ng mga ginawa ng kanilang mga kamay. Mula nang ito ay itayo hanggang ngayon, ang lungsod na ito ay patuloy na nagpasiklab ng aking galit na nagudyok sa akin upang alisin sila mula sa aking paningin. Ang parehong sambahayan ni Efraim at ang mga mula sa sambahayan ni David na nakatira sa Judea at Jerusalem, kasama ang kanilang mga hari at mga opisyal, mga saserdote at mga propeta, ay pinagpalit ako sa pamamagitan ng lahat ng kasamaan na kanilang ginawa. Iniharap nila ang kanilang likod sa akin at itinago ang kanilang mga mukha. Bagamat tinuruan ko sila ng paulit-ulit, hindi sila nakinig ni tumugon sa disiplina. Itinatag nila ang kanilang mga kasuklam-suklam na imahen sa templo na itinayo para sa aking pangalan at nilapastangan ito. Sa Ezekiel chapter 8 verse 7 to 18. Nagtayo rin sila ng mga mataas na lugar para kay Baal sa lambak ng Ben Hinnom upang mag-alay ng kanilang mga anak na lalaki at mga anak na babae kay Molek. Bagamat hindi ko ipinag-utos, ni hindi pumasok sa aking isipan na gawin nila ang ganitong kasuklam-suklam na bagay at gawing magkasala ang mga Israelita. Sinasabi ninyo tungkol sa lungsod na ito, sa pamamagitan ng espada, gutom at salot, ito ay ibibigay sa mga kamay ng hari ng Babilon. Ngunit tiyak na muling pagsasama-samahin ko sila mula sa lahat ng mga lupaing pinagkalatan ko sa kanila dahil sa aking matinding galit. Ibabalik ko sila sa lugar na ito at papayagan silang manirahan ng ligtas. Sila ay magiging aking bayan at ako ay magiging kanilang alahayam. Bibigyan ko sila ng kalinisan ng puso at gawa upang sila ay laging matuwid sa aking paningin at magiging maganda ang kalagayan nila at ng kanilang mga inapo. Ibabalik ko ang aking tipan upang sila ay magtibay at maging matatag sa lupaing ito upang hindi na sila muling tumalikod sa akin.
Ako ay magagalak ng buong puso sa paggawa ng mabuti sa kanila. Matapos kong dalhin ang lahat ng mga kasawian sa mga Israelita, bibigyan ko sila ng lahat ng kasaganaan na ipinangako ko sa kanila. Muling bibili ng mga bukirin sa lupaing ito na inyong sinasabi. Ito ay isang desyertong lugar, walang tao o hayop, sapagkat ito ay binigay na sa mga kamay ng mga taga-Babilon. Bibili ng mga bukirin sa pilak at ang mga kasunduan ay lalagdaan, siselyohan at gawing saksi sa teritoryo ng Benjamin, sa mga bayan sa paligid ng Jerusalem, sa mga bayan ng Judea, at sa mga bayan sa kabundukan ng mga kanlurang paanan at ng Negeb, dahil ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan. Yada. 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 So, maganda yung yung pangako ng Alahayam. So, ito, bumili ng lupa si Jeremiah. Very interesting to kay. Ito ang mensahe na dumating sa akin mula kay Yahweh sa ika-10 taon ni Haring Sedekaya mula sa sambahayan ni David. So, 1 taon na lang siyang kasi 11 years si Sedekaya eh. So, naka-10 taon na siya dito. So, yung ika-11th year, doon siya dinala sa Babylon. Okay. Itong ika-18 taon ni Nebuchadnezzar, siguro ito anak na to. Ang hukbo ng hari ng Babylon ay nasa paligid ng Jerusalem at si Propeta Jeremiah ay nakakulong sa looban ng gwardya. Ito yung courtyard looban ang translation ng AI. So, i-retain ba natin yung looban at maginamit natin bakuran ng gwardya? Sa loobang bakuran ng gwardya. Ganun na lang gawin natin. Loobang bakuran ng gwardya sa palasyo ng sambahayan ni David. Ipinakulong siya doon ni Haring Sedekaya ng sambahayan ni David at sinabi, bakit ka nagpapahayag ng mga ganitong propesiya? So ayaw na ayaw siguro ilang taon na siya nagpropesiya against kay Sedekaya, kaya ikinulong siya. Sinabi mo, ito ang sinabi ni Yahweh. 10 taon na, di pa nagaganap, Ibibigay ko ang lungsod na ito sa mga kamay ng hari ng Babylon at kukubkubin niya ito. Hindi makaliligtas si Haring Sedekaya mula sa mga Babylon, kundi tiyak na ibibigay siya sa mga kamay ng hari ng Babylon. Okay. At makikipag-usap siya sa kanya ng harapan at makikita siya ng kanyang mga mata. At makikita, pero di ba bubulagin siya? So siguro to bago siya bulagin, no? Di ba nabulag naman siya nung dinala siya sa sa Babylon? Oo, Babylon. Kaya Kasi di ba bago siya dinala, bago alam ko siya dinala, yung nabasa bulag natin na siya. doon sa Chronicles, na si Sedekaya ay nagmatigas at ayaw niya sumama sa Babylon. Oo, tumakas nga siya, di ba? Kaya nahuli Oo. sila. Ngayon, nung tumakas siya, naabutan ngayon siya ng mga sundalo ng Babylon. Kaya binulag ang mata niya para hindi niya makita kung saan siya dadalhin. Kaya nga Oo. sinabi ng alayam dito sa kanya, hindi ka mamamatay sa tabak. Mamamatay ka ng payapa kasi pinabayaan na nga siya. Wala na siyang magagawa dahil binulag na siya eh. Kaya nga parang parang corrupted eh. Makikipag-usap siya sa kanya ng harapan at makikita. Baka hindi makikita at hindi mo siya makikita ng iyong mata. Tingin ko corrupted to. Oo, malamang Kasi kasi nauna din yung sa eh. ibang nabasa natin na binulag yung mata niya eh. So, i-highlight ko na lang to. Ngunit hindi mo siya makikita ng iyong mata. Oo, yun siguro. Kausapin siya, di ba? Tapos Asa na nga ba yung yun? nauna pa, Nasaan? Anong version sis? verse 4. Yung nauna Doon pa. sa una-una. Tapos dito, verse 4. Pero hindi, balikan na lang natin later. Kasi wala pa naman tayo sa Siguraduhin mo na natin na nakalimutan ko na rin kasi ang story eh. Baka Oo. baka pag nabulag siya bago siya makausap ni babalikan ko to. Ah, okay.
Kasi kailangan i-corroborate natin. Tingin ko, bakit kasi lagi sabi niya, makikita siya ng kanyang mga mata. Makikipag-usap Parang si Nebuchadnezzar sa kanya ng oo, harapan. bakit kailangan sabihin pa to? Tingin ko, binaligtad nila, ni-invert nila. Ngunit hindi mo siya makikita ng iyong mata. Oo. Di ba? Makausap mo Kasi siya nga, ng di ba, hindi naman siya, ayaw niya nga magpahuli sa mga Babylonians. Kaya nga matigas na tumakas siya ulo. eh. Eh, Oo nga, nahuli pa rin siya. siya Tapos, yung nung nahuli siya, yan siya, binulag na. oo, yan yung lumakad sa gitna ng guya. Kumbaga nagkaroon ng faction, dapat buo sila. Mm. Yung kung sinong sinabing pumunta kayo sa Babylon, buo silang susunod, hindi may mga nagrebelde. Yan, kaya inin na siya sa mga kamay ng mga kanilang kaaway. Mm. Okay, verse 5. Kung dadalhin siya sa Babylon, kung saan siya ay mananatili hanggang ako ay makipag-ayos sa kanya. Kung lalabanan mo ang mga taga-Babylon, hindi ka magtatikon. Wait. Okay, bakit ka ito ang sabi ni Yahweh. So, dadalhin siya sa Babylon kung saan siya ay mananatili hanggang ako is capital tong ako. Hanggang ako ay makipag-ayos sa kanya. Kung lalabanan ninyo siguro to, ang mga taga-Babylon, hindi kayo magtatagumpay. Kung lalabanan ninyo, hindi mo. Okay, kasi mahirap kasi yung will take the guy, he will remain until I deal with him. Dadalhin siya sa Babylon kung saan siya ay mananatili hanggang ako ay hindi deal where he will remain until I deal with him. Hindi makipag-ayos hanggang deal with him. Hindi makipag-ayos ang term. Nadalhin siya sa Babylon kung saan siya ay manatili hanggang naparusahan ko siya. Hanggang maparusahan ko siya. Yun na lang, ano? Maparusahan? Oo. Hanggang Maparusahan. until I deal with him. Hanggang maparusahan ko siya. Capital ko, K-O. Mm. Wala lang. Yung previous na inana natin, meron din namumuno sa inyong kambing. Bakit naging kambing pastol dapat yun. Tapos yung pinana biglang lumitaw yung Edom. Di ba pinagsabi natin baka naghalo-halo. Babylon ah Babylon yun, hindi yun Edom. Babylon. Kaya kailangan ang pag review ko siya ay yung English kasabay talagang English. So Babylon yung walang Edom, yung kagabi na pinag-usapan natin. Ito naman, ba't hindi ko chinek agad sa English. So, magkakaroon ng kalituhan kasi pag hindi agad nagko-correct, May hyphen yung taga-Babylon? Ha? May hyphen yung taga-Babylon? Yan. Dadalhin siya sa Babylon. Tinuturo Wala. mo si Snell? Si Snell? Oo, ito. Oo. Wala. Mga Babylonian dapat to eh. Ang Oo nga, mga Babylonian. taga-Babylon, mga Babylonians. Gawin natin Babylonians. Yung mga nauna, gawin ko na lang Babylonians, no? Mga Babylonian. Oo. Hindi naman tayo strict sa Tagalog. Yan eh. Ang mahalaga, maintindihan nila, no? Hindi ka magtatago. Ibig sabihin, mga yung kanilang nationality, no? Okay, verse 6. Dumating sa akin ang utos ni Yahweh na nagsasabi, si Hanamel, anak ni Shalum, na iyong tiyuhin, si Shalum ay tiyuhin niya, so pinsan niya si Hanamel, ay darating sa iyo at magsasabi, bilhin mo ang aking bukirin sa Anatot dahil bilang pinakamalapit na kamag-anak, ikaw ang may karapatan at obligasyon, duty,
karapatan at obligasyon to. At obligasyon. Ano ba sa Tagalog obligasyon? Obligasyon. Obligasyon na yun. It is your right, o yung duty. It is, hindi lang karapatan, kundi obligasyon mong bilhin. Diba? Yeah. Okay. Karapatan at obligasyon bilhin ito kasi, di ba, ang hindi ka pwedeng bumili ng ibenta sa hindi mo katribo. Ano yung tawag doon? Kinsman redeemer. Oo. At saka pinakamalapit na at saka may kakayanan. Yung redeemer, yung kung sino may kakayanan, no? Kaya tulad ng sinabi ni Hawa, dumating sa akin ang aking pinsan si Hanamel sa loobang bakod. Loobang bakod ng gwardya at sinabi, bilhin at angkinin mo okay, possess ang aking bukirin sa Anatot dahil ito ay iyong karapatan na angkinin. Alam ko na ito ay mensahe ni Yahweh, kaya't ako ay nagtimbang ng 17 shekel ng pilak at binili ko ang bukirin mula sa kanya. Ako at si Hanamel kasama ang mga saksi ay nilagdaan at pinagtibay ang kasunduan. So talagang meron silang di ba, kay Abraham pa lang may mga kasunduan na sila pag bumibili sila ng property. Ngayon, inano ko to sa ating present day. Ito ang kanila kasing lugar na ito, digmaan. Panahon na yan, digmaan. Pero, bumibili pa rin sila ng lupain. So, inisip ko, kahit ano po mangyari sa ating bansa, kailangan mapasa atin yung lupain ito, wag mapunta sa mga foreigner. Kaya dapat tuloy pa rin ang acquire natin ng mga lupain. Kung kaya mo, bumili ka kasi napupunta lang sa mga foreigner. Kung may kakayanan tayong bumili ng lupain, bumili na tayo habang mura pa. Oo. Tapos hanggang para sa kinaapu-apuhan, lalo na pag may mga descendant kayo, ay nasa manatili sa kamay ng mga Ophirian, hindi na sa oligarch, hindi sa foreigner o kung sino man, no? Kasi kahit hindi mo ma-develop yung lugar na yan, pero the fact na meron kang papeles na pangahawakan, diba? So, kung merong magbebenta at kung meron kayong extra money, dapat na namimili tayo ng sarili nating lupain. Kasi, ang ang mother ko, nag-work sa Bureau of Lands. At pag walang titulo, friar lands ang tawag doon. Ibig sabihin, mga Kastila, mga praile ang may-ari. Naka-default yun sa natin. Pero alam ko, binago na yun dahil tayo ng constitution. Pero noong panabata pa ako, bakit friar lands ang tawag? Ganun sabi. Bakit sa mga Spaniards, pag walang titulo yon, friar lands sa tawag doon. So, ito ay parang magandang sample na kahit ano pang magganap, dapat may titulo ka ng lupa. Sa Kinuha ko ang isang kopya ng kasunduan ng verse 11 tayo, ng pagbili na naglalaman ng mga kondisyon at terms. Ano ba yung terms? Terms and conditions, condition na lang. Naglalaman ng mga Understood na yan, condition. sige, Ah, sige. Kasunduan na kasi yun Ito. Naglalaman ng mga, Conditions. kasi okay. Isang kopya ng kasunduan na ibinigay kay Baruch, yung kanyang sekretarya, no, na anak ni Neraya, anak ni Maseya, sa harapan ng aking pinsan si Hanamel, ang mga kasaksi at ng lahat ng mga anak ni Juda na naroroon, mga descendant, mga inapo ni Juda, inapo na lang ng anak. Kasi patay na si Juda dito Verse 13, sa harap nila, ibinigay ko kay Baruch ang tagubiling ito. Ito ang sinabi ni Yahweh, ang makapangyarihang alahayam ng mga Israelita. So sinabi lang niya, pa siya, nakasulat kaya ito? Oo, baka nakasulat, tapos binasa niya, no? Dalhin mo ang mga dokumentong ito, parehong selyado at hindi selyadong kopya ng kasunduan ng pagbili at ilagay ito sa isang palayok na Kaya nga, ba di yung ba, minsan clay? mayroon tayong mga nahuhukay na banga na Oo. mayroong mga nakalagay na scroll. Ito ba nga na lang? Ano nga ba yung clay?
Palayok. Clay jar. Ano? Ito nga, isang Tapayan. Hindi, ano nga English, kapayan, ano? palayok, Ladril, ano? kapayan, Hindi yung clay, anong Tagalog? luwad, Lumad, oo. At ilagay ito sa isang lumad na luwad tapayan. Luwad. Luwad na palayan. na kapayan. Tapayan pala. Luwad na tapayan. Tapayan na. Para ano, pagpalayok ba, baka pangluto. Luwad. Kailangan clay kasi maraming palayok, di ba? Luwad na tapayan kasi malamig yan. Upang magtagal ang mga ito ng mahabang panahon. Kaya, muling bibili ng mga bahay, bukirin at ubasan sa lupaing ito. Magandang pangitain yon. Magbibilihan ulit. Kaya siguro pinaano tayong mga Ophirian, laging pinahihirap para hindi natin mabili yung sarili nating lupain. No? Verse 16. Pagkatapos ko ibigay ang kasunduan ng pagbili kay Baruch na anak ni Neraya, nagdasal ako kay Yahawa. Ito yung dasal. O Yahawa, aking alayan, ikaw na lumikha ng langit at ng lupa. Walang bagay na imposible sa iyong dakilang kapangyarihan. Pinakita mo ang pag-ibig sa libo-libo, ngunit pinapayagan mo ang mga kahihinatnan, in consequence ng mga kasalanan ng mga magulang na sumapit sa kanilang mga anak. Sumapit, sins into the laps of their children. Okay. Okay na yan, no? Sumapit to the laps. Sa kandungan ng kanilang, na sumapit sa kandungan ng kanilang mga anak. Kandungan. Lagyan natin laps. Na sumapit sa kandungan ng kanilang mga anak. Makapangyarihang alahayam na ang pangalan ay Yahawa, dakilang iyong layunin at malaki ang iyong mga gawa. Malaki? Verses 19. Your greatness, great are your purposes and mighty are your deeds. Dakila, Kahanga-hanga. kahanga-hanga. Okay. At kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Ang iyong mga mata ay nakatingin sa mga paraan ng lahat ng tao. Kaparaanan, sige dito. Kaparaanan. Pinararangalan, katingin sa mga, Ang iyong mga mata ay nakatingin sa mga, wait. Your eyes are open to the ways of all mankind. Kaparaanan ng lahat ng tao. You reward what each person deserves. Pinararangalan mo ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. You reward, parangal ba? Reward. Okay. Okay. Dinala, saan na ako? nagdaos, 20. Verse. Okay. Nagdaos ka ng mga tanda at kababalaghan sa Egypt at ipinagpatuloy mo ito hanggang sa kasalukuyan sa mga Israelita at sa buong sangkatauhan at nakabit mo ang kaluwalhatian na patuloy na iyong taglay. Dinala mo ang iyong mga Israelita mula sa Egypt na may mga tanda at kababalaghan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong makapangyarihang kamay. Sa pamamagitan ng lakas ng iyong makapangyarihan. Lakas na lang to. Sa pamamagitan ng lakas ng iyong makapangyarihang kamay. Tapos ibinigay mo sa kanila ang lupain, ipinangako mo sa kanilang mga ninuno. Isang lupain na dumadaloy ang gatas at pulot. Dumadaloy. Pumasok sila at tinangkilik ito. Ngunit hindi tinangkilik. 23. They came in and took possession. Yung inangkin. Pumasok sila at inangkin ito. Inangkin ito, ngunit hindi kanila sinunod ni tumupad sa iyong mga batas ng tipan. Okay. Hindi nila ginawa ang mga pinag-utos mo sa kanila, kaya dinala mo sa kanila ang lahat ng
disaster, hindi kasamaan, kundi disaster, kapahamakan ba? Kapahamakan. Kapahamakan na ito. Okay? Tapos, tingnan mo kung paano itayunayo ang mga rampang pangkubkob upang sakupin ang lungsod. Dahil sa espada, gutom at salot, ang lungsod ay ibibigay sa mga kamay ng mga taga-Babylon o mga Babylonian na lang, ano? Mga Babylonian na umaatake dito. Ang sinabi mo ay nangyari tulad ng nakikita natin ngayon. At kahit na ang lungsod ay ibibigay sa mga kamay ng Babylon, iniutos mo pa rin sa akin na bilhin ang bukirin ng pilak at magkaroon ng saksi ang transaksyon. Transaksyon ba o kasunduan? Ang kasunduan. Kasunduan. At saka bukirin ng pilak, NANG. Saan? Kasunduan. Bukirin, Bukirin bilhin. ng pilak. Ito nga, bukirin ng pilak at magkaroon ng saksi Ang ang kasunduan. kasunduan. Oo. Pagkatapos muling dumating ang mensahe ni Yahweh sa akin. Ako si Yahweh, ang makapangyarihang Alahayam. May bagay ba na imposible para sa akin? Buti siya, kinakausap siya, no? Malapit ko nang ibigay ang lungsod na ito kay Nebuchadnezzar, hari ng Babylon, at sa mga kamay ng mga Babylonian. Nasasakop dito. Ang Babylon ay darating upang salakayin ang lungsod, susunugin ang mga bahay ng mga Israelita na nagpasiklab ng aking galit sa pamamagitan ng pagsusunog ng insenso kay Baal sa inyong mga bubong at pagbuhos ng mga alay na inumin sa mga imahe at mga idol. Parang ang gulo, ang haba, no? Walang koma. Ano ba kilometric ang tawag dito, di ba? Ang Babylon ay darating upang salakayin ang lungsod. Susunugin, semicolon na lang to, lungsod. Tapos semicolon, susunugin ang mga bahay ng mga Israelita. Yaong nagpasiklab. Israelita, kama. Yaong silang mga ano nila. Yaong mga nagpasiklab ng aking galit mga sa pamamagitan ng pagsusunog ng insenso kay Baal. Yaong o Ang sila? haba. Yaong mga nagpasiklab ng aking galit sa pamamagitan ng pagsusunog ng insenso kay Baal. Tapos semicolon. Sa inyong mga bubong at pagbuhos ng alay na inumin, sa mga imahin at mga idolo. Yung mga nagpasiklab ng Yan, aking tuloy-tuloy yan. Oo nga, tuloy-tuloy. Hindi natin pwedeng lagyan ng kama, sis. Oo, Ito. hindi. Isang thought lang kasi siya eh. Isang thought lang siya. Ito. Susunugin ang mga bahay ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsusunog. So yung yaong mga nagpasiklab ng aking galit, may kama yan. After ng Israelita, yaong mga nagpasiklab ng aking galit, sa pamamagitan ng pagsusunog ng insenso kay Baal sa inyong mga bubong at pagbuhos ng mga alay na inumin sa mga imahe at mga idolo. Okay. So yung lalagyan mo ng yaong mga nagpasiklab ng aking galit kasi description siya ng Israelita. Okay. Nila may kama. Okay, verse 30. Ang parehong sambahayan ni Ephraim at ang mga Israelita sa Judea ay gumawa ng kasamaan sa aking mga mata mula sa aking paningin na lang, sa aking paningin. Samaan sa aking paningin. Oo. Mula pa sa kanilang kabataan. Tunay nga, ang mga Israelita ay wala nang ginawa kundi pasiklabin ang aking galit sa pamamagitan ng mga ginawa ng kanilang mga kamay. Ginawa yung idolo. Mula nang ito ay itayo hanggang ngayon, ang lungsod na ito ay patuloy na nagpasiklab ng aking galit na nag-udyok sa akin upang alisin sila mula sa aking paningin. Sa aking presensya na lang. Aking presensya. Paningin na nga, sige pa na. 32. Okay na yan, paningin. Oo. May sight, tama. Ang parehong sambayan ni Ephraim
At ang mga mula sa sambayan ni David na nakatira sa Judea, at Jerusalem, kasama ang kanilang mga hari at mga opisyal, mga saserdote at mga propeta, ay pinagpalit ako. Hindi pinagpalit, provoke. Ano bang provoke? Ay ginalit Nag-inudyukan. ako. Ano? Inudyukan. Inudyukan ako. Ay inudyukan. Inudyukan ako sa pamamagitan ng lahat ng kasamaan na kanilang ginawa. Ayun, inudyukan or pinagalit. Pag Pwede inudyukan, naman. parang third person eh. Ginalit. Ay, Ginalit. ginalit ako. Ginalit Oo. na lang. Ginalit na lang, oo. Kasi ang inudyukan parang third person na. Ay, ginalit ako sa pamamagitan ng lahat ng kasamaan. Okay. Iniharap nila ang kanilang likod sa akin at itinago ang kanilang mga mukha. Bagamat tinuruan ko sila ng paulit-ulit, hindi sila nakinig ni tumugon sa disiplina. 33, they would listen or respond to discipline. Okay. Itinatag nila ang kanilang mga kasuklam na imahen sa templo na itinayo para sa aking pangalan at nilapastangan ito. Nagtayo rin sila ng mga mataas na lugar. Siguro dako ito. Mataas na ang mga mataas na dako para kay Baal sa lambak ng Ben Hinnom upang mag-alay ng kanilang mga anak na lalaki at mga anak na babae kay Molek. Bagamat hindi ko ipinag-utos, ni hindi pumasok sa aking isipan na gawin nila ang ganitong kasuklam-suklam na bagay at gawing magkasala ang mga Israelita. Parang yung kaninang nasa news, yung nanay binibenta niya sa online yung yung mga picture ng mga anak niya, 1 to 4 years old. Sa mga foreigner, karaniwan may mga ganong appetite, mga puti, di ba? 1 to 4 years old, grabe. Ako. Mga organs nun. Hindi, picture nga lang eh. Meron silang kasi kasama yun sa kanilang, di ba? Covenant sa Parang- kanilang, Nako. oo. Galing-galing ng nanay ko. Parang nalala ko pa doon na ganun news eh. Marami tayong alam na ganun, pero siguro siya nalay na kita sa TV. 1 to 4 years old, sariling nanay ah. Okay, verse 36. Sinasabi ninyo tungkol sa lungsod na ito. Sa pamamagitan ng espada, gutom at salot, ito ay ibibigay sa mga kamay ng hari ng Babylon. Okay. Ngunit tiyak na muling pagsasama-samahin ko sila mula sa lahat ng mga lupaing pinagkalatan ko sa kanila dahil sa aking matinding galit. Ibabalik ko sila sa lugar na ito at papayagan silang manirahan ng ligtas. Pagsasama-samahin. Muling gagather? Pagsasama-samahin ba? Muling Titipunin. titipunin. No? Pagsasama-samahin, parang di ba tayo bagay? Muling titipunin. Okay. Tinigali. So, pag ako yan, mag-google. Isip pa ako ng equivalent. Mag-AI pa ako. Ibabalik Tama ko nga sila yung sa sinabi ng mensahero. Kasi ang mga revisionist na to, masyadong perfectionist. Hindi kasi iba eh. Iba yung dating parang robot. Masyadong AI, Saka Di iba ba yung nung di ba nung natamahin, kasama parang, natin ang parang mensahero? sinusort mo. Ang daming halos lahat ang comment natin na napapansin natin. Ay, ang haba naman ito, kilometric ang to. Tapos may mga pa, sandwich, ay ano bang tawag doon? Oo, burger ang tawag natin, Oo, burger. burger. Instead of sandwich, burger. Oo. Tanggalin ang burger. O, tanggalin ang Kasi burger. nakakalito yan eh. Burger. Oh. Oo. Kaya yung mga bagong dating, anong burger? Nagtataka sila sa atin. Kasi hindi nila naintindihan kung Mga ano yung burger. terminology na tayo. Ano yung Burger, kilometric. Basta mga term tayo na yung Oo. burger. Kaya sinabihan tayo ng mensahero, kaya kayo, mga masyado kayong perfectionist. Ang mahalaga sa akin, naiintindihan ng magbabasa.
Kaya lang Yun. syempre, para sa alahayam to, dapat yung the best, di ba? Kung kaya mo namang ayusin, O di, kung kaya mo ayusin, o. Kaya nga, di ba, pag nagtatalo-talo tayo, ano lang yun eh. Kung hindi natin kayang ayusin yan, delete natin. May delete talaga. Oo, didelete niya talaga Hmm. yan. Tapos Oo. sabi niya, Sige na nga, sige na. Gusto re-replace. nagko-concede. May mga nagko-concede. Sige, yan, okay na yun, okay na yan. Okay, okay na yun, okay Oo, na okay yan. na yan. Tapos ang gagawin niya, pag hindi natin ma-reconcile yung mga yung nilalaman, Oo. didelete niya at ipaparaphrase niya. Tapos pag merong Ah, tapos pag Oo, meron siyang papalitan na ganyan, hmm. iaayos niya. Oh, major Aayusin niya na, yan. may Ganito major lang siya yan mga, kasimple, ang haba-haba, kilometric. Ganito lang yan oo. kasimple, one sentence, tapos. Oo. Tapos yung major, halimbawa, meron siyang babagoy major o ikaw, sasabihin niya ganito talaga. Sasabihin, ako una gusto niya, okay, annotation challenge. Naku, tato na tapos ibabagoy niya, annotate niya. Lalo na yung kay Pablo, yung mga Tapos direct na pang si, direct na ano yata pang nagsabi nun? sabi. Si, ano, yung taga-Canada, sabi, ano, di ba ang layunin natin yung paiksiin o panipisin ang Bible sa kadami-dami nating annotation. Annotation. Alam ko ba? Lalong kakapal ang Bible natin nito. Makapal to kasi ngayon sa atin, yung mga Kakapal yung binili, Torah natin. yung Kasi mga di tinanggap ba, natin books ano, ni Pablo, pinalitan natin ng mga mapa, ng mga yes, oo. pinalitan natin ng annotation. So, pinalitan natin 2 books. Di Hmm. ba? May dinagdag tayong dalawa. So, baka parang ganun din. Kakapal daw yung Torah natin, sabi. Sa annotation. Oo, Tsaka sa yung mga annotation. maps natin, yung timeline, yung reckoning ni Oo. Daniel, di ba? Okay. Pero ang mahalaga siguro naman kung naka-ebook na, hindi na makapal yun. Hmm. Anyway, sige, ay panalangin natin na matupad yung mga kapatid. Okay. Ngunit tiyak na muling titipunin ko sila mula sa lahat ng mga lupaing okay. Ibabalik ko sila sa lugar na ito at papayagan silang manirahan ng ligtas. Sila ay magiging aking bayan at ako ay magiging kanilang alahayam. Napakasarap. Bibigyan ko sila ng kalinisan ng puso at gawa upang sila ay laging matuwid sa aking paningin at magiging maganda ang kalagayan nila at ng kanilang mga inapo. O siya rin ang Sobra. magbibigay ng malinis na puso Oo, sana lang at gawa. sana Yung mangyari din puso ito at sa gawa atin. sa panahon natin upang sila ay Oo, sa laging panahon matuwid sa natin. aking paningin at magiging maganda ang kalagayan nila at ng kanilang mga inapo. 1,000 generations nga ang di Hmm. ba? Pag sumunod ka sa covenant, ang blessing. Ibabalik ko ang aking tipan upang sila ay at maging matatag sa lupain ito upang hindi na sila muling tumalikod Magtibay sa o akin. tumibay? Verse Magtumibay. 40. Will the covenant to inspire, establish them in this land. Establish, mapagtibay, upang sila ay mapagtibay. Ma-establish, mapatatag, Tama rin upang po, di sila Maging ba? ay matatag. pagtibay. Tumibay at maging matatag. Upang sila ay Oh. tumibay at maging matatag. Sabi mo Oo. Sige. Mas madaling intindihin, di ba? Okay, Mm-mm. sige. Tumibay at maging matatag sa lupain ito upang hindi na sila muling tumalikod sa akin. Okay, tapos 41, ako ay magagalak ng buong puso sa paggawa ng mabuti sa kanila. O siya pa nagagalak ng buong puso pag gumagawa siya ng mabuti sa atin. Kasi ganun, dahil Di ba natutuwa ganyan din siya. tayo? Kapag nakagawa tayo ng mabuti sa Sabi niya, kapwa, di parang ba yung yung tayo ang nagagalak? Oo, at saka yun, sa mga anak mo, tipong naging masunurin, di ba? Oo. Magregalo pa tayo, bibili natin Kaya kahit nga. hindi, di ba? Okay, matapos kong dalhin ang lahat ng mga kasawian sa mga Israelita, bibigyan ko sila ng lahat ng kasaganaan na ipinangako ko sa kanila. O, kaya lang muna, after ng mga kasawian, yung mga hindi kasawian, 42, ano ba 42? Calamities. Hindi Kalamidad. kasawian, kalamidad. Oo, kalamidad.
Yung kasama, bibigyan ko sa inyo lahat ng kasaganaan. Muling bibili ng mga bukirin sa lupain ito na inyong sinasabi. Ito ay isang disyertong lugar, walang tao o hayop, sapagkat ito ay ibinigay na sa mga kamay ng mga Babylonians. Hindi. Siguro magkakaroon ng reset, ano? Magkakaroon ng reset pag ano. Oo nga, kasi di ba nga naging ah, desolate yung lugar. Oo. Na-abandon Kailangan ba na to? siya for 70 Hindi, years? sa ating panahon ang ibig ko sabihin, sa ating Sa panahon. panahon Kasi natin. marami kasing mga lupain dito na may naka-front mga Pilipino pero ang may-ari talaga mga oligarch, mga Oo. ano 'di ba, mga western. Oo. Kaya ano, dapat magkaroon ng reset. Ngayon papatunay mo kailangan meron kang titulo. Papatunayan mo na ano, at saka yung mga katutubo, ayan, 'di ba? Para maibalik sa ano sa mga Ophirian ang lupain ito. Magkakaroon siguro ng reset. Kaya kailangan magkaroon ng Traore sa ating bansa, no? La Traore. Okay, verse 44. Bibili ng mga bukirin sa pilak at ang mga kasunduan ay lalagdaan, seselyohan at gawing saksi sa teritoryo ng Benjamin. Benjamin talaga, sa mga bayan sa paligid ng Jerusalem, sa mga bayan ng Judea at sa mga bayan sa kabundukan. Kasi ang Benjamin kasi parang ano na eh, na ano Bundok. na Nasa bundok ang naiwan, mga Benjamites. oo, naiwan siya sa ano sa pangalaga ng ano ng tribu. Judea. Oo. Ng tribe of Judah. At hindi kasama yan sa mga pinatirahan ng Assyria ng mga foreigner. Kaya ang Benjamin ay ano parang mga bulundukin. Kasama diyan ang ano, 'di ba? Bethlehem, ano? Sa mga bayan sa paligid ng Jerusalem, sa mga bayan ng Judea at sa mga bayan ng kabundukan, ng mga kanlurang paanan at ng Negev, sa mga disyerto, kanlurang paanan, dahil ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan. Ay, nako, ano mga kapatid, may karagdagan kayo? Medyo ano na. Okay, okay. So, ito ang salita ng alahayam. Yada. Yada. Musika, anyway, hindi naman tayo masyado matagal kasi late tayo nag-start. Pero, sige, meron ka pa musika, sis? Anong inyong preference? Bagong buwan. Happy New Moon Bagong pala sa buwan. lahat. Sa lahat. Happy New Moon, mga Happy New kapatid. Moon, mga kapatid. Happy New Moon, mga kapatid. Mamayang madaling araw. Hindi, kanina. Happy New Moon, Service, mga kaninang kapatid. umaga. Happy New Moon. Happy New Moon, Happy Sis New Judy. Moon. Happy See you New tomorrow. Moon, Sisi. Happy New Moon sa lahat. Oo, see you. Pindutan po sa lahat. See you Oo. tomorrow. See you tomorrow. Agahan nyo. Sana mag-umulan. Yung bagong See you buwan tomorrow. ng musika, no? Naririnig nyo? Hindi, wala. I-share mo nga, Ay, sis. ganun. Wala pa po. May event na tayo bukas, mga sis. Mamaya, pagkatapos. Dapat mga kapatid, bless. Shalom. Salamat po. O alahayam na lumikha ng langit, sa bagong buwan kaming nagdiriwang. Bagong simula, bagong pag-asa at bagong awit, puso'y sumasayaw sa iyong dakilang pag-ibig. Bagong buwan, bagong talang orasan, sa bawat siklo kami nagpupuri sa'yo. Masya'y ika'y tanda ng buhay, pag-ikot ng orasan ay biyayang tunay. Walang hanggang awitin, sa'yo'y sasambitin, kaming munting kawan, ngayon'y nagdiriwang, sapagkat ito'y tanda ng iyong kabutihan o dakila naming alahayam.
Yada. Yada.